Sa pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po ako sa bubong ng aming kubo. Alam niyo po, pinaakyat po ako sa lugar na to. Nalulungkot po ako kasi ayan namamatay na yung mga tanim dahil hindi ko na talaga naaalagaan yung mga tanim ko dito sa bubong. Kasi alam niyo mga kaibigan, medyo nakakahingal na pong umakyat dito. Kaya si Bunso po pag may panahon, siya lang po ang nakakapagdilig dito. Minsan mga kaibigan, may mga bagay-bagay sa buhay natin na parang sa simula, gustong-gusto natin yung ginagawa natin. Yan, mga pangtanim na mangga. Wala din naman kasi mga pagtaniman na lupa. Yan. Tingnan nyo yung mga okra. Yan, may mga bunga nagkandamatay lang din kasi kulang sa dilig. Alam niyo mga kaibigan, hindi niyo makita itong lugar na ito dati kasi punong-puno ng hindi ganito halaman lang ang makikita nyo dito. At mabuti nga itong dragon fruit at matibay sa init. Kaya sila yung nanatiling buhay. Pero may time din na naninilaw sila, na ibig sabihin kailangan din nila ang dilig. Alam niyo po, ang buhay spiritual natin para pong para pong halaman yan. Kapag kulang po sa salita ng Panginoon, kulang po tayo sa pananalig sa Diyos, kulang po tayo ng pananalangin na may kalakip na pananampalataya, at kung medyo nasisira o nanihina ang ating relasyon sa Panginoon, nadadry din po talaga, namamatay po yung ating pananampalataya sa Diyos. At dumadating din po talaga sa punto ng buhay natin bilang mga Kristiyano na talagang nagkakaroon po tayo ng spiritual dryness. Lalo na po sa panahon ng pagsubok ng buhay. Kaya lang, kapag dumating po sa punto na nagkakaroon po tayo ng spiritual dryness, tapos tatalikod pa tayo sa Panginoon, paano na? Di po ba? Kaya doon sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng spiritual dryness, lalo po tayo magpakasiksik sa esensya ng ating Panginoon para manambalik po yung galak, yung saya ng ating spiritual na pamumuhay. Ito pong dragon fruit na to, bagamat siya ay uri ng cactus, pero kapag hindi mo rin siya didiligan kahit once a month, ay pwede po siyang mamatay, matutuyo po siya. Ganyan po ang ating buhay spiritual. At least po, ang cactus, pag namatay, cactus lang siya. Babalik siya sa alabok o sa alikabok, magiging lupa siya. Pero ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos, bilang tao na nilikha ng Panginoon, kapag tayo po ay namatay na nakakaranas po tayo ng spiritual dryness, tiyak po na mapupunta sa kapahamakan ng ating mga kaluluwa. Yan. Hindi po tayo makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan po talaga na padilig natin sa Diyos ang ating buhay sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya alam niyo mga kaibigan, kaya ako talaga sinisikap ko na magbasa ng salita ng Diyos araw-araw, kasi yan lang po ang nagbibigay sa atin ng lakas, ng kagalakan at pag-asa. Kasi kapag ang mensahe ng Diyos ay nababasa natin, tapos saktong-sakto sa ating kalagayan, nabubuhayan po tayo ng loob, muli po tayong lumalakas. Ganyan po ang buhay spiritual, ang buhay Kristiyano. Kaya mga kaibigan, nawa po ay
Kahit gaano man po kagulo ang mundo, kahit gaano man kasalimuot ang buhay dito sa mundo, tandaan po natin na ang mundong ito ay hindi tayo taga rito. Hindi tayo taga mundo dahil meron po tayong tunay na tahanan doon po sa kaharian ng Panginoon, sa kanyang paraiso, sa kanyang nilikha na kalangitan. Yan, doon po ang ating destinasyon, sa ating tunay na tahanan, sabi ng Panginoon. Kaya huwag po tayong bumitaw sa ating pananampalataya sa Diyos. Laban pa rin po tayo. Kahit po ano na ang sitwasyon ng buhay. Sabi ko nga po sa inyo, ako po ay gusto kong magsilbi akong magandang halimbawa sa inyo sa kalakasang spiritual. Dahil sabi ko nga, parang disabled physically, hindi na po kami makapagtrabaho dahil sa amin pong nararanasan sa aming physical na katawan. Kaya sa Diyos na lang po talaga kami umaasa. At salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po natin ay hindi po talaga nagkukulang. Siya po talaga nag-supply. Napakadami pong kaparaanan ng ating Diyos. Pero sige pa rin po ang aking hiling sa Panginoon na sana magkaroon pa rin kami ng pagkakakitaan para po maging pagpapala pa rin po kami sa iba at maging pagpapala pa rin sa mga pamilya, sa mga kapatid kay Kristo, sa ating kapwa. Alam niyo po, parang hindi po tayo masaya kapag hindi po tayo nakakatulong sa ating mga kapwa. Yan po, maganda po ang panahon ngayon mga kaibigan. Niligan ko po yung aming bubong kasi mainit na po. Yan, para pumapawi po yung init. Yan. Yan po kami gumawa ng content kahapon ng aking pinsan. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil nagkita po kami ng aking pinsang buo. Magkapatid po ang aming nanay. Sa layo po ng lugar ng Sibuyan Island, Romblon, ay talagang niloob pa rin po ng Diyos na magkita-kita kaming magpipinsan. Yan mga kaibigan, dito po tayo sa malilim ng konti kasi mainit. Mainit po ang panahon ngayon. Dati, punong-puno po ito ng halaman. Bubong lang po ang inyong makikita. Lahat po ito ay punong-puno po yan ng halaman. May konting daanan lang papunta doon sa dulo. Pero punong-puno po yan ng mga bulaklak. Pero ganun po talaga ang buhay mga kaibigan. May mga bagay talaga na hindi po mananatili habang buhay. Ay lahat naman po ng bagay ay talagang walang mananatili, kundi ang ating binabasa lamang ng salita ng Diyos ang mananatili. Lahat din naman po ng buhay sa mundo o buhay ng mga tao ay mawawala rin po lahat dito sa mundo. At yan po ay nakasulat sa salita ng ating Panginoon. Yan. Tama na po yan para lang makahinga ang mga halaman ko. Dati po sa isang araw ay nakaka-3 beses po ako dito umakyat. Tapos dito po sa kabila. Ayan po. Yes! O sige. Ayan, yung aking mga anak pa kapag may nagustuhan na gamit dito sa loob ng aming kubo, ay sige lang, dahil ako naman yung nanay talaga na nag-iipon ng mga kung ano-ano para sa aking mga anak. Pero ayan, sige, change topic tayo mga kaibigan. Ayan o, papagita ko po uli sa inyo ang mga bubong. Alam nyo po, ng mga panahon, ulitin ko naman yung kwento ko ha mga kaibigan, ng mga panahon po na ilang araw pa lang po na nalaman ko na ako ay may breast cancer. Dito po ako nakikipag-usap sa ating Panginoon. Sinasabi ko, Lord, huwag mo muna akong kuhanin ha, kasi si Bunso napakabata pa. Ngayon si Bunso 18 years old na. Purihin ang Panginoon. Tapos andito pa rin ako mga kaibigan. Alam niyo po ba, may mga panahon na nagigising ako sa gabi,
na kumikirot po yung aking breast cancer. At talagang makirot sa makirot, pero sabi ko nga po sa inyo, isang luhod lang sa Panginoon at sinasabi ko, Lord, alisin mo yung kirot. Ayaw ko talaga ng kirot. At maya maya ay napapawi naman. Ang ibig kong sabihin, mga kaibigan, ang buhay natin ay may kanya-kanyang kwento. Kaya laban lang po tayo. Huwag po tayong malungkot kasi ang Diyos din po ang nagbibigay ng kapahintulutan para maranasan po natin ang mga nararanasan natin ngayon. Kung minsan malungkot, kung minsan masaya, kung minsan tagumpay, kung minsan kabiguan. Kung minsan ay lumuluha tayo, kung minsan ay puno naman ng kagalakan. Ganun po ang buhay dito sa mundo. Magkakaiba po talaga ang buhay dito sa mundo at sa buhay na tayo ay nasa Panginoon na o nasa tahanan na ng ating Panginoon. Kasi doon po sa tahanan ng ating Panginoon, wala na pong sakit doon, wala na pong hirap doon, wala na pong stress, wala na po lahat. Ibig sabihin, masaya na lang po tayo doon. Kaya habang tayo po ay may lakas pa, habang tayo po ay nakakagalaw pa, habang tayo po ay nakakagawa pa ng mga bagay na gusto nating gawin, gawin na po natin ngayon. Huwag na po nating ipagpabukas pa kasi wala pong maipapangako ang kinabukasan, kundi ang salita lang po ng Diyos ang may pangako ng may katuparan. Pero tayo po bilang tao, hindi po natin hawak ang kinabukasan, di ba mga kaibigan? Kaya sabi ko nga po, yung mga content ko mga kaibigan, napapansin nyo, pang good vibes lang po talaga yan, lalo na po para sa aking mga ka-senior citizen. Dahil ako nga po ay senior citizen na rin. Pero salamat sa Diyos kasi kahit meron pa akong mga iniindang sakit sa katawan, ako po ay may aktibong breast cancer, meron po akong high blood, meron po akong buto sa abdo, meron po akong maintenance na gamot sa puso, at meron pa akong allergy. Alam niyo po, ng isang araw, hindi ko po kasi nakita yung plastic, yung isang chicherya na parang hindi ko naman talaga kinakain yun, pero parang dumating sa punto na parang asarap naman ng chicherya na yun, kinain ko. Hindi ko po alam na ano pala yun, yung shrimp pala yun. Pagkakain ko po nun talaga yung allergy ko po talagang, alam niyo po yung yung parang hinihigit yung hininga mo kapag may allergy ka. Parang masikip lahat. Masikip yung paghinga, masikip yung pakiramdam mo sa dibdib na parang dinaganan. Tapos nararamdaman ko na yung high blood ko na tumataas na yung BP ko. Tapos yung heartbeat ko magkakasunod na naman uli. So, ibig sabihin, kasi ako kahit sariwa o anong klase man na luto ng sugpo o kahit yung mga maliliit na tinatawag na ulang, hindi po talaga ako po pwede doon. Kaya alam niyo po, grabe, bigla po akong nangati at talagang yung ulo ko parang naninikip. Kaya hindi po ako nawawala ng cetirizine, mga kaibigan. Napakaganda po sa allergy yung cetirizine. Pero matagal na panahon na po ako na hindi umiinom ng cetirizine. Kung bakit, kasi kinain ko yung chicherya na yun. Napakaliit lang na chicherya. Tapos yung pala shrimp pala yun ang flavor. Kaya may mga bagay po tayong ginagawa na hindi po na natin muna chine-check o pinag-iisipan kung tika muna, pwede ba ito? Yan po kaya kailangan po talaga tayong maging alerto. Gaya ko po, kailangan po ako maging alerto sa aking pagkain. Kahit gaano nakasarap ang mga nilutong ulam dyan ng mga anak ko, pero hindi po ako talaga nagpapatukso. Kung ano lang po yung pwede sa akin, yun, hanggang doon na lang po ako. Dahil ang Diyos din naman po ang nagbibigay sa atin ng divine protection, pero kailangan naman po natin talagang ingatan din ang ating sarili. Kung ano po yung tawag dito, yung akma
sa ating pagkain bilang mga may sakit karamdaman o bilang may mga edad na, ay yun po ang ating kainin. At sabi ko nga mga kaibigan, hindi ako pasaway na nanay, hindi rin ako KSP na nanay, hindi rin ako karibal ng aking mga manugang sa aking mga anak, dahil ako, kapag ang mga anak ko may mga asawa na, automatic po yun, tanggap ko na ang kanilang atensyon ay nasa kanilang mga sariling pamilya na, asawa at anak. Pero may mga anak naman talaga na nagbabalik ng pagkalinga sa mga magulang. Kaya lang, bilang mga magulang, kailangang ihanda po natin ang ating sarili. Hindi po natin pag-aari ang ating mga anak, mga kaibigan. Sabi ng Panginoon, ang mga magulang ay katiwala lamang ng Diyos sa mga anak, dahil ang may-ari ng mga anak natin ay ang Diyos. At ganoon din ang buhay natin, ang may-ari sa atin ay ang Diyos. Kaya ibig sabihin, wala po talaga tayong pagmamay-ari dito sa mundo, kahit isa, kahit mga magulang man na nakapagpaaral ng mga anak, nagsikap na mga magulang para mapagtapos ang mga anak, tungkulin po natin mga magulang yun. Sabi po nga sa Efeso ba yun, na ang mga magulang ang may obligasyon na damitan ang mga anak ko, kaya bigyan ng magandang kinabukasan lahat. Pero wala po kasi tayo nagbasa sa Biblia na ang mga anak ay bubuhayin nila ang mga magulang nila. Hindi po ganun Depende na lang po yun sa mga anak kung makaalala po sa kanilang mga magulang. Pero tayo po ng mga magulang, hanggang sa panahon po na tayo ay mga matatanda na, senior citizen na, yung ating obligation sa ating mga anak ay nagpapatuloy. Hindi na po tayo nagpapaaral, hindi na rin po tayo nagpapakain sa kanila, pero yung obligasyon natin sa kanila na yung gabay, patnubay, at panalangin sa kanila, paalala sa kanila, ay yun po ang ating responsibilidad na hindi natatapos hanggat tayo po ay buhay. Yan mga kaibigan, iba-iba na po ang topic natin, no? Kasi kapag magulang po tayo, ang dami po nating topic, ang dami na po kasi nating pinagdaanan sa buhay, ang dami na po nating mga experience, iba-iba na mga experience. Andyan po yung mga experience natin kung paano makisama sa ating kapwa, kung paano makisama sa mga in-laws, sa mga kamag-anak. Naalala ko na naman po nung araw, nung kami po ay kasi po sa Sibuyan Island, teka mga kaibigan, magkukwento po muna ako sa inyo ng konti. Doon po sa amin sa Sibuyan Island, kapag pagtapos na po kami ng high school, pupunta na po kami ng Metro Manila, at ang destination po namin lahat, karamihan ng taga Sibuyan Island, mga 90% ay dyan po sa lugar ng Quiapo. Bakit nga ba sa Quiapo? Kasi sa Quiapo, andyan po lahat ng mga universities. Ang uso po noon, MLQU, TIP, ano pa ba, UE, FEU, yung mga Adamson, ano pa ba, basta lahat ng mga universities hanggang Santa Mesa. Ako po ay in-enroll ako ng aking kapatid, ng aking nag-iisang ate sa Central Colleges of the Philippines. Kaya lang, nung panahon na ako po ay nandoon na sa CCP, nag-aaral, yun naman po ang panahon na ang aking ate ay pumunta na po sa Amerika. Kaya hindi na po kami nagkasama. Mahirap po yung magkapatid na, kasi ako bali bunso sa babae, dalawa lang kasi kami nga babae, 7 kami magkakapatid, at sumunod po sa akin ay bunso. Pero 12 years po ang gap namin mag-ate, kaya hindi po namin kilala ang isa't isa. Hindi niya ako kilala sa aking karakter. Magkagilala kami, mag-ate kami, kapatid ko siya, kapatid niya ako, pero hindi po namin kilala ang isa't isa. Hindi po namin alam kung paano pakikisamahan ang bawat isa. At mahirap po yun, yung ganung gap, 12 years, na para bang magkapatid lang kayo pero hindi nyo kilala ang isa't isa. So yun po, in-enroll niya ako, tapos umalis na siya. Bigla naman siya umalis papuntang US, kaya naiwan ako. Yun nga, ang hirap makisama sa mga kamag-anak. Nagpalipat-lipat po ako ng tirahan dahil
kapag sensitibo po ang puso natin. Siyempre, sanay ako sa probinsya na parang ako lang yung reyna doon sa aming maliit na tahanan sa probinsya. Maraming tauhan yung mga tatay ko sa mga isda-isda nila. Pero doon sa panahon ko parang ako po yung reyna sa loob ng aming tahanan. At ibig sabihin, ako po yung pinakikisamahan. At yung ganong punto ng buhay, kapag tayo po ay pumunta na sa ibang pamilya, kahit man kadugo natin, hindi na po natin magagawa yung ating ginagawa sa ating sariling tahanan. Tayo po ay makikisama. Kahit gutom na gutom ka na, hindi ka pwede magbukas ng basta-basta ng kaldero, di po ba? Hindi po kagaya sa ating sariling tahanan na, kahit anong oras ginutom ka, pwede, pakihain nyo man, pakidala nyo naman ako ng pagkain dito. Pero kapag sa ating mga kamag-anak, kung anong oras po sila kumakain doon, yun po ang ating hihintayin para po maalis yung ating gutom. So yung ganun po, kahirap ang makisama sa mga kamag-anak o kahit man sa mga in-laws, sa mga hipag o ano man dyan. Tapos nilipat uli ang kurso ko at sabi na naman ng isa kong kuya na seaman, kailangan kong maging TLX sa operator dahil pwede yun sa barko. So after 1 year sa CCP, hindi ko rin natapos ang course ko, ay lumipat po ako sa Samsung Tech, yan dyan sa may malapit sa UE, hindi po doon sa main sa Ligarda. Hindi ko na maalala ko ng street ito, basta dito po sa malapit lang din sa Ligarda. Yan, kumbaga ay Samsung Tech muna, tapos doon sa kabila ay UE, sa likod naman ng UE FEU. Yan, ganyan kasi nung araw mga kaibigan, mostly na nasusunod sa gusto ng mga kabataan. Wala naman pong masama doon, ay mga magulang o kaya minsan mga kapatid. Pero ang gusto ng nanay ko, education, para pwede na lang ako manatili doon sa lugar ng Sibuyan Island. Pero ayoko talaga kasi, alam niyo mga kaibigan, ang gusto ko lang noon, kung hindi ako maging pulis, gusto ko lang talaga kumanta. Kumanta lang ng kumanta, ganun lang ang gusto ko. Na para bang yun ang kasayahan ng aking puso, yun ang dream ko. Kung hindi maging pulis, yung basta kakanta lang ako. Pero hindi naman po ako frustrated sa mga sa mga pangarap ko, kasi kakaiba nga po ang nilagay ng Diyos sa puso ko yung mga bagay na wala na sa buhay ko at hindi ko natupad, hindi ko na po yun iniisip. Ibig sabihin hindi talaga ako para doon, kasi yung tapang ng karakter ko nung panahon na wala pa ako sa Panginoon, hindi po ako pwedeng maging pulis. Kawawa po sa akin yung mga mahuhuli kapag nagkataon. Mainit ang ulo. Yan. Ganyan po ang ating karakter nung hindi ko po nakikilala ang ating Panginoon. Kaya hindi rin po ako nilagay ng Diyos doon. Doon sa pagkanta-kanta, nung araw po parang ang bilis sumisikat ng mga singer-singer dahil maraming mga wala ka pang katunggali na magagaling mas lalo sa panahong ito. Ng mga panahon po ay ng kapanahonan ko po 1980s 70s. Ako po ay graduate ng high school ng 1979. Tapos parang pa lang po noon hindi pa po masyadong matitindi ang digmaan sa pagalingan. Siguro hindi rin ako nilagay ng Panginoon doon, kasi baka pag ako ay nabigyan ng chance ng Panginoon na maging magaling na singer, baka hindi ko nakilala si Lord, di po ba? Pero nung bata pa ako mga kaibigan, dahil ang aking nanay nga at tatay para silang mga aso't pusa, hindi sila nagkakasundo. Yung kunting kunting lagatik lang talagang nagsisiklab ang kanilang mga galit sa isa't isa na hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Pero nagtagal naman sila ng talagang habang sila nabubuhay, magkasama sila. Na lately parang vitamins na lang nila yung kanilang ganong samahan. Kaya ako po inangarap, ayoko nang
ganitong kagulong pamilya. At saka ayoko ng lalaking mayaman, ayoko ng lalaking basta ayoko mga ganong klaseng mga lalaki. Gusto ko lang, ang pangarap ko lang ay makapag-asawa ng isang farmer o yung nag-aararo sa palayan. Tapos meron kaming kubo doon sa gitna ng palayan na tapos pagdating ng hapon, andoon kami sa maliit na biranda ng kubo, o maliit na terrace ng kubo na yari sa kawayan, tapos ang kalabaw nandoon sa tabi ng kubo, tapos may mga tanim-tanim kaming sitaw sa paligid ng aming kubo. Alam niyo po ba, yan lang po ang pangarap ko nung araw. Kaya hindi ko po maintindihan na talagang hanggang sa ako po ay nagdalaga, yun pa rin ang pangarap ko, na makapag-asawa ng isang farmer lang, kahit walang aral, basta masaya lang. Kasi nga, yung nanay at tatay ko parang mga asot pusa, ayokong mangyari sa buhay ko yun. At saka, minsan naisip ko, pag maraming pera ang tao, ang daming pinag-aawayan, kaya dapat yung makuha kong asawa, yung wala kaming pera, yung sapat lang, kung may pera kami ng pang isang linggo, okay na yon, at mamuhay kami ng simple. Siyempre po, bilang tao, yun lang ang pangarap natin. Pero ang Diyos po ay hindi naman ganon ang binuo niyang pangarap sa buhay ng bawat isa sa atin. So, yun. Hindi po nangyari. Naalala ko na naman po ang nanay ko. Tuwang-tuwa ako sa nanay ko kasi kapag ako po ay umuwi, kasi weekly po ang uwi namin ng 4th year na ako, kasi ang private school po ay nasa bayan lang namin. Meron pong nag-aral din po ako sa public school ng high school, 2 years sa baryo namin. Pero yung 1st year ko at saka 4th year ko, doon po ako sa private school sa bayan namin. Ang lagi pong sinasabi mga kaibigan ng nanay ko, tandaan mo ito, Rile. Kapag hindi ka mag-aral ng mabuti, ang mapapangasawa mo lang ay construction workers niya. Mamamatay kang dilat sa gutom. Alam niyo mga kaibigan, pag nakakita ako ng mga nung high school ako, tapos ang college na ako dito sa Maynila, pag nakakita po ako ng mga nagtatrabaho sa construction, takot na takot ako, kasi nakasiksik yung sinasabi ng nanay ko sa utak ko, yung mindset ko kumbaga naka-standby na sa utak ko yun. Pero alam niyo po ba, yung bagay na inaayawan ng nanay ko, napunta rin po ako sa construction sa worker. Ang mister ko po ay nakapagtapos din po ng college yan. Kaya lang, ang kanila pong trabaho talaga ay nasa construction, nung sila yung mga bata pa. Tapos, hindi rin po niya nagamit yung kanyang pagiging machinist. Tapos po yan ang machinist, siya po ay nag-drive the whole long time years, ay nandoon siya sa pagmamaniho sa mga Koreano, sa mga foreigner, sa mga companies. Kaya ganoon po ang buhay. Pero dumating po sa punto na ito lang 2014, 2013 ay nagkaroon po siya ng kuya na kontraktor. Kaya lahat po sila ay nasa construction kasama ang aming dalawang anak na lalaki. Akala ko po yung construction na tinatawag napakababa ng level. Pero para makilala ko po at malaman ko kung ano ba talaga ang meaning ng construction workers. Alam niyo mga kaibigan, tuloy-tuloy ko na po ang kwento ha. Tumira po ako sa construction site ng almost 7 months, 5 months, basta ganun, noong 2014. At doon ko po talaga nakita ang buhay. Kahit engineer ka, architect ka, kahit ano ka man, kataas ng iyong pinag-aralan, matatawag ka pa rin na construction workers, kasi doon ka nagtatrabaho. Kanya-kanya nga lang ng skill, kanya-kanya nga lang ng uri ng sweldo. At doon ko po nakita yung mga laborer na pinakamahirap na trabaho ang nandoon sa kanila. Yun po ang maliit ang sweldo. Nahabag ako, naawa ako, naiyak ako. Kasi mano-mano kadalasan ang trabaho sa loob ng construction site. Yung
bubuhatin mo yung mga sakusakong buhangin, sakusakong simento, hollow blocks. Yung mga maso, naka-steady lang yun sa kailang pwesto, dadalan sila ng halong simento, ng hollow blocks. Meron pang taga-abot mula sa baba kapag ang mason ay nasa pwesto na sa taas. Kumbaga kapag skilled ka, medyo maalwan ng konti ang iyong trabaho, pero pag wala ka talagang pinag-aralan, yun ang sinasabi ng nanay ko. Kapag wala kang pinag-aralan, mararanasan mo yung hirap na yun. Kaya alam niyo po, ang sabi ko po doon sa mga talagang, kasi ang manpower po ng aking brother-in-law ay from Mindanao. Meron po siya mga tauhan na no read no write. Kapag nagpapadala po sa ng pera sa kanila, mark, o kaya nakikiusap sa mga marunong pumirma o sumulat ng mga kasamahan. Pero one time, miniting ko po yung mga without knowing ng aking husband, kasi siya po ang ang tagapamahala, tagapangasiwa ng ng kanyang kapatid. Sabi ko po doon sa mga laborer, huwag kayong manatili na tagapasan, tagahalo ng simento. Pag-aralan nyo yung ginagawa ng mga mason, ng mga karpintero, ng mga pintor, lahat kung ano ang kaya nyong pakialaman na gawain. Pag-aralan nyo para makaalis kayo sa inyong pwesto. At alam nyo po mga kaibigan, sinunod naman po nila yung aking advice. Marami din po mga laborer na naging mason at nakaalis po sa pagiging laborer. Ganyan po ang buhay Pag hindi natin bigyan ng chance ang ating kapwa na gawin ang mga bagay na mas makakabuti sa kanila, para pong nagkakasala din tayo. Kaya ng mga panahon po na nandoon ako sa site, ako mga kaibigan, dito po sa aming munting kubo, dito sa Kalamba, maayos po yung aming higaan, meron po kaming upuan, meron po kaming maayos-ayos ng munting kusina, meron po kaming mesa na kakainan. Alam niyo po ba, pagdating sa construction site, katabi po kami ng bodega. Yung buga po ng electric fan ay simento. Yung alikabok ng simento, nakakulambo kami. Doon ko po rin nakita yung lamok. Ang lamok po doon sa Tansa, Cavite, hindi po siya lumilipad, gumagapang. Grabe po. Talagang napakalamok. Talagang lahat na ng usok, lahat na ng Salamat sa Diyos kasi natiis ko. Pero yung aking anak na bunso at that time, grade 1, sabi ko, bumalik ka doon sa bahay natin sa Laguna. Pinakuha ko sa aking panganay na anak. May dahilan po kasi kung bakit ako tumambay sa construction site. Pangalawang dahilan, gusto ko pong gumawa ng journal at alamin po ang buhay ng mga taga-construction. At ang pangatlong dahilan, gusto kong ipaglaban yung karapatan ng mga construction. Kahit po brother-in-law ko yun, kahit in-laws ko po yung may-ari ng construction, pinaglalaban ko po yun, na kapag maulan, hindi nila kasalanan yun, napakalayo ng kanilang pamilya, umaasa din ang pamilya nila na may padala sa kanila linggo-linggo. Kaya sabi ko sa mister ko, sabihin mo sa kapatid mo, kahit man lang half day, swelduhan nyo ang inyong mga tauhan, mamamatay yan sa gutom. Basta kung ano po yung karapatan ng mga workers o kahit bilang isang tao, isa po ako doon sa nakikipaglaban. Hindi ko po yun kayang tignan. Meron din po ako maliit na tindahan sa loob at ang purpose po noon ay kumita ng konti. Pero nakita ko po yung mga taga-construction na grabe po ang hirap. Araw-araw ang ulam na lang ay tuyo, sardinas. Ay grabe. Madalas po pag namalingke ako, dinadamihan ko ang luto at yung mga walang-wala ay binibigyan ko na lang po ng ulam. At sabi ko sa mister ko, huwag mo na akong pakialaman kasi kilala mo ako. Hindi kaya ng puso ko na makita ang mga kapwa-tao natin na ganyan. So, after 7 months yata o almost 6 months, nalipat po kami ng Mindanao Avenue sa panibagong site. At lalong hindi ko na po doon na
notice. Alam niyo po mga kaibigan, yan lang talaga ang ayaw ko din sa mga tinatawag na construction workers. Kasi construction workers ka na nga, laborer ka na nga lang, o kahit man skilled ka pa, bakit kailangang ibili mo pa yan ang bisyo mo? Yung mga panahon na yon, natuklasan ko po na ang mga tauhan doon ay may ginagamit po palang mga illegal na gamot, tapos talagang yung lasingan nila, yung mga sigarilyo nila. Kaya yun, go back to the province. Sabi ko sa mister ko, alisin mo yan, nakakatakot na makasama sa loob ng site ang mga tao na yan. Pangalawa, hindi natin kaano-ano yung mga ganyang klaseng tao. Pinagmamalasakitan mo na, pero walang malasakit sa sarili. Kailangan mo talagang iinom, ipambabae. Alam niyo po, hindi ko naman nilalahat ng construction workers, pero ganun pala ang mga lalaki. Kapag mapalayo sa pamilya, talaga pong maghahanap ng ibang babae at bibihira, iilan po ang mga construction nandoon po sa site na nakita ko na tapat sa pamilya. Hindi na po dito pinag-uusapan yung mukha, kahit wala na pong mukha kung minsan talagang ang mga babae na nangangailangan ng pera ay talagang ganun po ang tukso ng dyablo sa buhay ng mga tao. Kaya kung may nakikinig man mga construction workers ngayon, mahalagahan nyo po yung yung kalakasan na binibigay ng Diyos at yung konting salapi na inyong natatanggap. Para po yan sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Kaya hindi ko po masasabi na lahat ng construction workers ay matino. Yes, maayos ang trabaho, pero pagdating doon sa kanilang pinaghirapan, hindi maayos. Ganyan po ang buhay mga kaibigan. Kaya nga po, doon sa sinasabi ng nanay ko na kapag nag-asawa ako ng construction workers, mamamatay akong dilat ang mata. Pwede pong mangyari yon. Kapag ako ay nakapag-asawa ng construction workers, napabayaan kami, at mapupunta lang sa kanyang bisyo at sa kanyang sarili, at sa kung anong gusto ng laman niya, ay talagang mamamatay sa gutom ang pamilya. Talagang mamamatay kang dilat kung wala ka ring sariling diskarte bilang asawang babae. Ganyan po ang buhay. Kaya kailangan po talagang hanggat maaari ay magtapos ng pag-aaral. Kaya sa panahon ng ako'y nagpamilya na mga kaibigan, grabe naman po kasing kahirapan din ang aming dinanas. Pero laban pa rin at salamat nga sa Diyos dahil yung mga anak ko ngayon ay kaya nilang mamuhay. Okay naman sila, masaya naman sila. Basta ang lagi kong pinapaalala, wag silang mawala sa kamay ng ating Diyos. At ngayon ako, 60 years old na ako, magsi-61 na ako. Hindi ko po sinasabing ini-enjoy ko ang buhay, kundi ini-enjoy ko po ang mga pagsubok sa aking buhay. Alam niyo po, ang pagsubok, nakaka-enjoy din pala yan. Kasi kung wala po tayong pagsubok, aywan ko lang, kung makakatawag pa tayo sa Diyos kapag lagi na lang na lahat ng bagay na kailangan natin ay nandyan. Kaya kapag tayo nasa gitna ng pagsubok, meron kang sakit, wala kang trabaho, wala kang income, wala kang inaasahan kundi ang Diyos, yan po ang nakaka-enjoy. Bakit? Kasi maya't maya ang nasa isip natin at nasa puso natin ay ang Panginoon. Maya't maya tumatawag tayo sa Diyos. Ang isipan natin maya't maya ang laman ay Diyos, Lord, sorry naman Panginoon, alam niyo wala po kaming ganito. At yan po ang gustong-gusto ng Panginoon na mangyayari sa buhay natin, yung hindi po nawawala sa ating puso't isipan at diwa natin ang ating Panginoon. Ngayon po ay nai-enjoy ko po yung ginagawa ng Panginoon sa aming buhay. Nai-enjoy ko po yung mga pagsubok, nai-enjoy ko yung mga sakit karamdaman, nai-enjoy ko po yung mga sitwasyon na kapag wala ka sa Panginoon hindi mo maintindihan. Pero kapag nasa Panginoon ka, doon mo isa-isang maintindihan, ay, kaya pala nangyayari ito, kaya pala pinahintulutan ng Diyos ito, ay kaya pala ganito ang aming sitwasyon. Isa lang po nakita ko doon, kasi ayaw ng Diyos na mawalay kami sa Kanya, o mawalay ako sa Kanya.
Kaya sa mga saganang-sagana sa blessing ngayon, alam niyo po, napakaganda yung saganang-sagana ka sa lahat at maraming bagay. Pero sana maging saganang-sagana din po kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos, na hindi niyo po makalimutan ang ating Panginoon. Kasi ang kasaganaan, ang pera, ang pagiging famous, ano pa ba? Ang katagumpayan ay hindi po yan ang daan patungo sa kaligtasan. Alam niyo po, kahit famous pa tayo sa mundo, kahit andito na lahat sa atin ang bagay na pinangarap natin dito sa mundo, pang mundo lang po talaga yan. Tapos wala tayo sa Panginoon. Paano po pag kinuha o binawi bigla ng Diyos ang buhay na kanyang pinahiram? Saan po dadamputin ang kaluluwa ng isang tao na hindi nagbigay ng panahon sa Diyos at walang pakialam sa Diyos at on and off ang pananampalataya sa Diyos at ang laman ng puso't isipan ay nandoon sa kayamanan ng mundo? Alam niyo na po yun kung saan patutungo ang kanyang kaluluwa. Di po ba, mga kaibigan? Kaya noong mga panahon na medyo maluwag ang buhay, hindi ko po masyadong na-enjoy ang mga bagay-bagay. Pero ngayon po, grabe po. Sabi ko nga, hindi ko ma-i-explain yung kagalakan ng puso. Alam niyo po yung mga content ko, kung paano niyo po ako nakikitang masaya sa content ko. Masaya po talaga ako yan. Hindi po yan kaplastikan, hindi yan kung anumang mga bagay. Basta masaya lang po ako na ginagawa ang mga bagay na yan. Kasi kapag hindi ka po masaya, hindi ka po makakagalaw ng totoo. Yung manggagaya ka na lang ng galaw ng iba hanggang sa ma-perfect mo. Pero alam niyo po, napakaganda nung galaw talaga na original na nagmumula. Yung design ng puso mo na galak na nailalabas mo sa pamagitan ng iyong pagkampay, sa pamagitan ng iyong galaw, sa pamagitan ng iyong mukha. Yan po yung pinakamagandang content ng buhay dito sa social media. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, salamat sa Panginoon kasi nagkasama po tayo dito sa aking YouTube channel. Salamat po sa inyong suporta, salamat po sa mga nagko-comment, salamat po sa mga viewers. Alam niyo po, pag nakikita ko 1,700 views, tapos nakita ko 56k views, may 34, may 19, may 8, may 23, may 5, may 6 views. Ang dami. 1,000 views. Isa lang po ang hinihiling ko sa Panginoon, Lord. Sana 1,000 views din po ang inyong salita, ang makikinig ng inyong salita. At yan po ang dalangin ng aking puso, mga kaibigan. Wala po akong hinangad sa buhay kong ito, kundi kung ano po yung kagalakan na inilagay ng Diyos sa puso ko, at kung ano yung pananampalataya na sinimula ng Diyos sa puso ko, ay ito rin po ang aking maipasa sa iba. At dito nga po, dinala ako ng Panginoon dito sa YouTube channel o sa social media. Kaya nais ko rin pong ipasa sa inyo yung pananampalataya, yung joy na inilagay ng Panginoon sa aking buhay. Kaya nawa po ay hindi po kayo magsasawa every time na ako po ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi ko nga, kung walang time na magbasa, loobin nawa ng Diyos na magkaroon po tayo ng time kahit sa pakikinig na lang. Dahil ang paglago ng ating pananampalataya ay sa pamagitan ng pagbabasa at pagkikinig ng salita ng ating Panginoon, at at the same time, yung pag-attend na rin ng mga gawain ng ating Panginoon. Ang mga pagtitipon-tipon ng mga Kristiyano. Kaya mga kaibigan, ayan, nasa 44 minutes na po tayo. Medyo napahaba ang ating kwento. Iniwanan ko po sa baba yung aking mga anak dahil marami po silang ginagawa doon. At andito po ako sa taas ng aming kubo. At tahimik po ang lugar na ito, lalo pag ganito pong oras. Kaya lang, ayan, naririnig nyo marami pong mga nakamic, maraming mga music sa paligid. Kaya
Sana hindi po tayo makapiright. Kaya ito pong lugar na to, talagang medyo maayos po itong lugar na ito at medyo lesser po ang ingay sa labas. Kaya mga kaibigan, oras na po ng pananghalian, nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayo lahat. Kahit gaano man po kahirap ang sitwasyon o napakasimple lang ng ating ulam o pagkain, pasalamatan natin sa Panginoon at namin nating mabuti yung lasa ng ulam na ating kinakain dahil yan po ay mula sa ating Diyos. Higit po sa lahat, namnamin po natin yung presensya ng Panginoon na sa bawat araw ay pinaparanas niya sa ating mga buhay. Hanggang dito po muli ang aking video. Mamaya po ay magbabasa ako ulit ng salita ng Diyos kapag hindi na maingay ang mga paligid. Kasi kahapon distraction na naman po. Ang dami pong ingay doon sa aking video. Pasensya na po kayo ha mga kaibigan ko. At paano po? Maghiwalay po muna tayo pansamantala. Mamaya po tayo ulit magkikita sa Bible reading ko. Ingatan po kayong lahat ng ating Diyos at patuloy na pagpalain, patuloy na bigyan ng kagalakan ang iyong puso at maging, ano bang tawag dito? Kontento po tayo sa lahat ng bagay na binibigay ng ating Panginoon upang sa ganon, wala na po tayong hahanapin pa dahil kontento po tayo sa lahat ng bagay kung anumang meron na ibinibigay ang Diyos sa ating mga buhay. Babay po muna sa inyong lahat. God bless us all po.